bang kilalang attorney Meredith Simmons? Nag-attempt si Meredith na agawin sa akin si Constantino many years ago. Kaya ingatan mo ang asawa mo dahil baka ikaw naman ang maging biktima ng ahas na yun. Kung ayaw talaga makapag-usap si Ino sa'yo, maybe there's someone you know na pwedeng kumausap sa kanya para i-convince siya na makipagbati na sa'yo. Nasubaybayan ko kung paano siya lumaking sutil at maldita noon. Kaya nahihirapan akong maniwala na talagang bumait na siya. Nang lahat naman po tayo pwedeng magbago, diba? Bigyan na lang po natin ng chance yung kapatid ko. Mag-iingat ka pa rin, ha? Attorney Lilet, I just dropped by here lang kasi may pinapadalang file si Daddy. Pero kailangan ko umalis agad. Ano po ba yung gusto mong sabihin sa akin? Ay, huwag kang mag-alala, Ino. Ay, sandali lang to. May i-request lang sana ako sa'yo eh. Baka pwede kausapin mo na si Trixie. Kung ano man yung tampuhan nyo, sana maayos nyo na. Miss na miss ka na kasi niya eh. Akala ko ba mga legal cases lang in-handle mo? Bakit parang attorney ka ngayon ni Trixie? Concern lang naman ako. Nakita ko kasi kung gaano siya ka-apektado sa hindi niyo pagkakaunawaan eh. Bakit sobrang pagde-defend mo kay Trixie? After lahat na nangyari. Don't mind me. It's not my place. Alis na ako. Eh, sandali lang. Alam mo naman na nagtrabaho ko noon sa mga ingano. Kahit wala na ako sa poder nila, nandun pa rin yung malasakit ko sa kanya. Alam ko hindi siya perfect. Pagkabrati pa nga minsan eh. Pero deep inside mabait naman yun. Kaya sana bigyan mo pa siya ng isa pang chance. Pasensya ka na, Attorney Lilet. Pero hindi ka mapagbibigyan ng request mo. I'm sure Trixie's all the nice things you paint her out to be. Kaya lang, di na ako nag-enjoy na kasama siya eh. I don't think na babalik pa kami sa dati. Kaya, mas mabuting na iwasan ko na lang siya. Kasi, ayoko na rin siyang paasahan sa wala. Now, if you'll excuse me, I gotta go na. Pasensya ka na. Lahat na ginawa ko para encourage si Ino na makipagbati sa'yo. Pero mukhang malalim pa rin yung tampo niya eh. Kinumbinsi mo ba talaga siya? Baka naman hindi mo ako dinefend ng maayos. You should have told him only nice things about me. Yun na nga yung ginawa ko. Para na nga akong nagsisales talk eh. Pero kahit anong sabihin ko, sarado na talaga yung isip niya. Trixie, pasensya ka na. Eh, hindi ko naman hawak yung desisyon ni Ino. He's the first boy that I really liked. Bakit ayaw na niya sa akin? Bakit ang bilis naman niya magsawa? Trixie, huwag ka na malungkot. Eh, bata ka pa naman eh. Sigurado marami ka pang makikilalang iba. Baka hindi pa rin ito yung tamang oras para mag-boyfriend ka. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral mo. No! I don't need your pity. Just want to be alone right now. Bestie, hindi pa rin sinasagot ni Trixie yung mga text at tawag ko. Naku, bestie. Pabayaan mo na nga yung malditang half-sister mo. Isipin mo, ikaw na yung tumulong, siya pa yung galit, ha? Nag-aalala lang kasi ako sa kanya eh. Masyado lang dinibdib yung pagre-reject sa kanya ni Ino. Baka mamaya kung anong gawin nun.
Bestie, di mo na problema yun. Malaki na siya. Ano ka ba? Kapatid ko pa rin si Trixie. Hindi ko pa rin pwedeng pabayaan yun. Sige na nga. Bakit di mo check yung social media? Baka bataan ngayon kada galaw pinopost naman. Oo nga. Hey, Trickster! See you at the bar! Tara, Bestie, samahan mo ko. Sige. Girl, huwag ka na masyadong uminom. Baka maamoy ka ng parents mo pag uwi mo. Mababadshot ka na naman ka ng tito at tito niya. Pabayaan mo nga ako. This is the only way para makaganti ako sa ginawa sa akin ni Ino. Kapal ng mukha niya. I turned down a lot of guys just for him, tapos yun yung gaganti niya sa akin? Sino ba siya? Feeling niya, gwapo-gwapo niya. So, ano nang balak mo? Bablock mo na ba si Ino? Titigilan mo na siya? The hell I won't. I'm Trixie Engano and nobody dumps me. Ako yung nakikipag-break sa mga lalaki, not the other way around. Hindi ako papayag na ganun na lang yun. Pagsisisihan ni Ino that he ended up things with me, I will make him regret this. Makikita niya. Hi, Ann. Ramir, are you planning on replacing Avon as your lawyer? Man, Evan has been our family lawyer for the last 20 years. Isa pa, matali ko siya kaibigan, so bakit ka naman siya papalitan? I was looking at your laptop last night, and you were actually looking at the profile of this attorney Meredith Simmons? Why? Bakit mo pinapakialaman ng gamit? You have no business going through my stuff. Excuse me, you haven't answered my question, Ramir. Why the sudden interest in that woman? Naiisa talaga ako kay Ino. She's not texting me. What do you expect na? Call me. Why are you laughing? No! As your bestie, andito ako to tell you that No! No! Ikaw kasi, Trixie. mag-enjoy ka na lang. Tumigil ka na. Papapagalitan ka ng mami at daddy mo pag nalaman nilang naglalasing ka. Halika na, sumama ka na sa amin. Iuwi na kita. Bakit ka ba nangingialam? Umalis ka na nga! Nung huling beses na naglasing ka at hinayaan kita, na aksidente ka. Ayoko nang maulit yun. Eh, nagmamalasakit lang naman ako dahil kapatid kita eh. Kapatid? Are you kidding me? Do you seriously believe that we can be sisters? Manhid yata talaga to eh. Dahil kahit anong gawin ko sa'yo, hindi mo pa rin napapansin na pinaplastic lang kita. Yung pagiging mabait ko sa'yo, palabas lang lahat ng yun. Akala ko ba okay na tayo? Ate pa nga yung tawag mo sa akin last time eh. Tanga ka dahil naniwala ka. Ginawa ko lang yun para utuin ka. Para tigilan mo na yung pamilya ko at para lubayan mo na si Dad, okay? Pero kahit kailan, hindi kita ituturing na kapatid. Dahil kahit anong gawin mo, anak ka sa labas. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Sinayang mo lang yung tiwala ko sa'yo. Pero binigyan kita ng chance. Tinuri kitang kapatid. Sorry, kasalanan ko pa ngayon. I'm sorry. Pero alam mo, every time na niyayakap mo ko, nandidiri ako. Gusto ko ng masuka.
Kaya nga, okay lang din na nalaman mo na yung totoo eh. Because I'm gonna be really sick if I call you ate one more time. Proud ka pa talaga na niloko mo ko? Wala ka man lang ni konting pagsisisi sa ginawa mo? Alam mo, Trixie, huwag ka na magtaka na ayaw sa'yo ng lalaking gusto mo. Kasi napakasama ng ugali mo. Ano? Bawiin mo yung sinabi mo! Sige! Sige, subukan mo saktan bestie ko. Sinasabi ko sa'yo, makipagbeso-beso yung makapal mong mukha sa kamay ko. Sige! Bestie, huwag mo na siyang patulan. Hindi naman siya worth it eh. Nagsisisi na ako na naniwala ako sa'yo. Hindi yung huling pagkakataon na maniniwala ako sa'yo, Trixie. Suko na ako sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Wala na akong kapatid. Go! Go! Umalis ka na! Hindi kita kailangan. I don't need a sister, especially a freak like you! Alis! Umalis na kayo! Ano? Bestie. Bestie. The nerve! Tanga-tanga ko, Tina. Sa sobrang desperado ko na maging okay kami ni Trixie, hinayaan ko na samantalahin niya yung tiwala ko. Kung alam ko lang na niloloko niya ako, na ginagamit niya ako, di sana hindi ko nireject si Sir Ramir noon. Dahil sa kasinungalingan ni Trixie, nagkasira kami ng tatay ko. Pasalamat lang tayo at lumabas na yung totoong kulay ni Trixie. Hindi ka na ulit mabibiktima pa ng panloloko niya. Hindi na talaga, Tina. Nadala na ho ako. Kaya simula ngayon, kakalimutan at lalayuan ko na yung mga ingano. Kasi wala naman silang ginawa kundi saktan yung damdamin ko eh. Sigurado ka ba dyan? Hindi na magbabago ang isip mo. Paano kung lapitan ko ulit ni Sir Ramir at humingi ulit siya sa'yo na isa pang pagkakataon? Ayoko na ho, Tina. Masyado na po akong maraming sakit na naranasan ng dahil sa mga ingano. Kaya mas mabuti pa magkanya-kanya na lang kami. Kasi masaya naman na po ako sa pagiging matras ko eh. Kayo naman talaga yung nagparamdam sa akin ng totoong pamilya. Attorney Let, do you have a minute? Bakit, Ino? May kailangan ka? This is so embarrassing. Gusto ko sana kasi, as you know, may birthday po ako this Friday and gusto ko sana mag-throw ng birthday party or beach party with my friends. Kaso ayaw pumayag ni Dad. Not unless may adult supervision. Ganun ba? Bakit mo naman sinasabi sa akin? Gusto mo tulungan kita magpaalam? Gusto ko kasi sana invite kayo ni Attorney Kurt sa event. Kayo lang kasi ang cool adults dito, nakakilala ko. At saka malaki ang tawala sa inyo ni Daddy. Nako, Ino. Hindi ba masyado na kaming matanda ni Attorney Kurt para sa beach party? Baka ma-out of place lang kami doon. Sige na, Attorney Lilet, pumayag ka na. Ito lang yung paraan para matuloy yung beach party ko. Please, pabigyan mo na ako. Yun na lang ang birthday gift mo para sa akin. Punta ba dun si Trixie? Hindi siya invited. At saka ang close friends ko lang a-attend. Plus, kayo ni Attorney Kurt. So, paano? G na kayo, ha? Please, I promise you, it will be so fun.
See you on Friday. Sandali lang, Ino. Beach party? Wow! OG ako dyan. Sigurado ako dadami na naman yung mga views ng vlog ko eh. Di ba? Solid yan. Pag-uwi, mag-iimpake na ako. Sa Biyernes pa yung party. Excited lang masyado. So sorry. Biyernes pa pala eh. Bored lang eh, kaya excited lang ako eh. Good afternoon po, Good afternoon. Attorney Ignacio, pwede bang iwan mo kami sandali ni Attorney Lilette? Sure po, no problem. Excuse na po ah. Ino told me na kayo yung lucky pick niya para maging official chaperones sa beach party. Ang hirap po tanggihan ng anak niyo. Well, I'm glad na na-convince ka ng anak ko na pumayag. To be honest, meron akong apprehension dyan sa beach party na yan. Pero dahil nandun ka, makakampante na ako. Sa dami po nang naitulong niyo sa akin at sa pamilya ko, maliit na bagay lang po yun. Kung ganon, ikaw nang bahala magbantay sa anak ko kasi aalis kami ni Constantino. Nominated yung show ko sa International TV Awards. Kaya pupunta kami sa Germany to attend the event. Congratulations po, Katerina. Deserve niyo po. Thank you. Baka next week pa kami makabalik ha. Konting bakasyon pa. Sige po. Ako pong bahala kay Ino. Meron pa nga pala siyang charity event the day after. Magandang masamahan mo rin siya doon. May mga darating na reporters and all. Sige po. Noted po. Samahan ko po siya. Thank you, thank you. Ayan, mapapanatag na yung loob namin mag-asawa because someone is looking after our son. Kaya lang make sure ha na he will be out of trouble. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po si Ino. Ako pong bahala. Thank you. Aasahan ko yan, Lilette. Opo. Tsaka baka po pwedeng pasalubong pagbalik ka. Sure, ikaw pa ba? Pino lang po. Oh my God! You will not believe this, Trix. What? What is it? Nag-send ng direct message si Ino sa ibang friends natin. Lahat sila invited sa beach party ng ex mo. Tayo lang ang hindi kasama. How dare him snub us like this? This is really bad. Mukha tayong mga outcasts. Paano if ma-affect yung popularity natin? No way, girl. Hindi ako mapayag na mali-left out tayo. We will crash that party. Ipapamukha ko kay Ino kung anong sinayang niya. Ano ka ba naman kasi, Abel? Napakasimple na nga ng trabaho mo. Di mo pa siya magawa ng tama. Sayang naman yung binabayad namin sa'yo. Han. Ba't mo pinagagalit si Abel? Sino ba naman hindi mabubwisit dito? Hinahayaan niya lagi makatakas sa kanya si Trixie. Ano? Bakit mo naman hinayaan makatakas yung bata? Di ba kabilin-bili na namin pagkatapos sa eskwela, diretso dapat dito sa bahay? Pasensya na po, Sir Ramir. Sabi po kasi ni Ma'am Trixie, pinayagan niya raw po siyang umattend sa beach party ng kaibigan niya. May pinakita nga rin po siyang text, sa inyo raw po galing. Hindi mo man lang naisip na peke yung pinakita niya sa'yo at hindi galing sa aming dalawa? Ano ba naman yung kami kausapin mo kaming dalawang mag-asawa? Diyos ko naman, nagpapauto ka dyan sa anak namin si Trixie. Huwag ka naman tatanga-tanga. Tama na, Patricia. Salt help. Kailangan natin ma-help si Trixie. Nabanggit ba niya kung anong beach party pupuntahan nila? Hindi po. Wala pong sinabi si Ma'am Trixie. Okay dito. Dito tayo. Yeah. Dito tayo. Tayo mag-vlog. Yan. Start na ha. Okay. Yun! Hey, what's up guys? I'm back! Your cutie attorney! At dito nga tayo ngayon sa pangmalakasang birthday party ni Ino De Leon. Ako, excited na kaming pumarty. At syempre, kasama ko ang paboritong lawyer ng masa. Walang iba kundi si Attorney Lilette Matias. What's up, Attorney? Hi ka naman sa mga followers at subscribers ko.
Hi! Excited ka na ba? Mamaya na yan. Oh, okay, sige. See you guys later. Mamaya na daw, okay? Mamaya na. Bye! Oh my gosh, Lilith! You're here? Alam mo, hindi ka naman bagay sa party na to eh. Kasi hindi porket maliit ka, kinulang ka sa height, eh ka-age ka na namin. 'Di ba? You're so pathetic. Ikaw ang hindi bagay dito. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi ka naman invited eh. Alam mo, sayang ka. Ang ganda mo pa naman, tapos mukha kang sosyal. Kaya lang, pinagpipilitan mo yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Sino yun sa ating dalawang pathetic? Gusto mo isubsob kita dito sa buhangin? Trixie. Total lamang lupa ka naman eh. 'Di ba? Thank you, Pauline. If you hear from Trixie, have her call me. I'll leave this line open, okay? Thank you. Okay, I'll do that. Thank you. That was Hailey's mom. Magkasama nga sila ni Trixie. But they have no idea kung nasaan yung beach party. Why did you try calling her cell again? I tried that several times, but nakapatay na yung phone ng anak natin. I swear, pag umuwi ang batang yan dito, makakatikim siya sa akin. Saka mo na isipin kung paano pagagalitan yung anak natin. Ang importante, kailangan natin malaman kung nasan si Trixie. Subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Baka ikaw ang pakainin ko ng buhangin nang manahimik ka. Puro na lang pang-iinsulto at hindi magandang bagay yung lumalabas sa bunganga mo. O sige, ha? Bring it on! Hey. Ano ba nakakahiya? Ba? Umipil ka. Huwag nga kayo mag-away, pwede? Dapat nagkakasiyahan tayo dito. Chill, okay? Stop! Pagsabihan mo kasi ang mascot mong kasama na huwag siyang paharang-harang sa dinadaanan ko. Kasi sa susunod, hindi na kita matitimpi. Hey. Sumusobra ka na, ha? Hindi ka na marunong gumalang sa nakakatanda sa'yo. Konting respeto naman, oh. Ano gusto nyo? Patampot ko kayo sa security dahil gate crasher kayo dito? Huwag mo na silang pansinin. Huwag natin sayangin yung gabi natin sa mga walang kwentang tao. Eh, nakakapikon na eh. Mabuti na nga lang marunong ako respeto sa mga babae. You know what? Let's go. Hanapin na lang natin si Ino. He has a lot of explaining to do. Ayun pa ako. Kaya pa ba? Kaya pa. Cheers! Cheers. Ino, let's talk. Sino nagsabing pumunta ka dito sa party ko? I don't remember inviting you, Trix. For your information, Ino, hindi ako katulad ng mga babae dyan na pwede mong deadmahin. Okay? Madaming lalaki nagkakandara pa sa akin. So you better think twice bago mo ako i-push away. Okay? Pero dahil birthday mo, sige, I can forgive and forget yung panggughost na ginawa mo sa akin. You know, you're so lucky nga eh. Kasi I'm so willing to give you one more chance para lang makabawi sa akin. Ba ang kulit mo? Hindi ba malinaw sa'yo na ayoko na sa'yo? Trix, kung manggugulo ka lang dito, mabuti pa umalis ka na. Just leave my party. Please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Ako na nga to nagre-reach out sa'yo eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Lahat ng efforts na ginagawa ko para sa'yo, Ino. Gusto ko lang naman na maging tayo ulit eh. I can be a better girlfriend this time. Please. Trixie, we were never even officially together. And huwag ka mag-expect na magiging tayo ulit. Kasi ang ayoko sa lahat,
Yung babaeng makulit at demanding. So please, don't bother me anymore. Ang yabang mo? Kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayaw ko sa'yo. Saka mas madami namang lalaki may gusto sa akin eh. Kayang-kaya kitang palitan sa kahit na sinong lalaki dyan. Yung may balls, hindi yung bahagang buntot sa parents niya. Huwag mo test ang patience ko, Trixie. Okay? You won't like it when I get mad. Kaya umalis ka na. Don't belong here. Huwag mo pa hintayin na tawagan ko yung security. Trix, tara na. Go. Party ko to. Okay? Trix, tara na. Umalis ka na. Leave me alone. Tagal. Okay. Oh my God, you're so funny. That's not me. It was you. You danced like... Sinasamantala yung vulnerability ni Trixie. Yung ama niya, kumanda kayo sa akin. Alam ko ba wala ka ng pakialam kay Trixie? Dahil malaki na yung atraso niya sa'yo. Ikaw? Irita nga ako sa kanya. Pero hindi ko hahangarin na mapahamak siya. Pilet, tignan mo to. Alam mo kung sino eh. Ako na naman mapapaaway eh. Lilet! Hoy! Layo nyo nga siya! Sino naman to? Yaya mo? Trixie! Minamanya ka na ng 2 ungas na yun, wala ka pa rin gagawin? Oh my gosh, don't mind her. She's nobody. Hoy, ikaw itong lupa. Huwag kang storbo. Iwan mo na kami. Alis! Hoy, kayong dalawa. Daan-daan kayo sa panalilitaan nyo, ha? Abogado tong binabastos nyo. Gusto nyo, kasuhan ko kayo ng acts of lasciviousness kapag hindi pa rin kayo tumigil sa pagmamanya kay Trixie. Trixie, halika na. Lumayo ka na sa dalawang yan. Ano ba? Sabi na huwag mo akong pakialaman eh. I don't need you para protektahan at i-defend ako sa mga lalaking to. Kasi di ba ito naman yung gusto mo? Yung ikaw yung magaling, ikaw yung bida. Kasi lagi ka namang bida-bida eh, di ba? So go! I don't need you! Leave me alone! Ang kulit ko kasi, no? Hindi na kita mapakailaman. Kung gusto mo talagang mapahamak, bahala ka na sa buhay mo. Go! Leave! Alis! Chubi! Sorry about that. Where are we now? Hey, babe! Babe! Saan ka pupunta? Ayoko na sa inyong dalawa. Bored na ako. Hey, bakit di ka nang sumama sa amin? We can hit pics, ha? Asa ka pa? Alam niyo, kahit lasing ako, may taste ako. Okay? So, leave me alone. Babe! Ano ba? Alam mo, ang lakas mo mantis, no? Paasa ka! I don't care! Leave me alone! Ba? Go to hell! Sayang din. Hailey! Trixie. Kaya mo pa ba? Sheila, Ma'am, nasa kwarto na ba niya si Trixie? wala pa nga po, ma'am eh. Umakyat ka na dun sa sir mo, sabihin mo naka-ready na yung breakfast. Sige pa, sige pa.
Where the hell have you been, young lady? You're in big trouble. Tell me, where the hell have you been? Trisha. Trixie? Ba't ganyan itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Trixie, speak to us. What happened to you? What is it? I feel harassed. What happened? I think I've been raped. Na-rape ako ni Ino. Come with me. Come here. Trixie? 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 Sabihin mo sa akin, ano nangyari? Start from the beginning. I'm sorry. No need to apologize. Concerned na kami sa'yo. Tell us what happened. I feel so dirty. I thought we liked each other, Mom. I told him to stop. Pero binaboy niya ako. Binaboy niya ako. Hayop sa papatayin ko yung tao yun! Sheila! Susi na kotse! Sir, sandali lang po, Apo. Ramir, calm down! At saan mo siya hahanapin? Alam mo ba kung nasan si Ino? At pag nakita mo siya, anong gagawin mo? Aawayin mo? Sasaktan mo? Magpapakulong ka rin ba? Ramir! Kailangan ka ni Trixie beside her. She needs us. And besides, pag sinunggod mo si Ino, it will just create a huge scandal. Malalaman lang ng lahat kung ano nangyari sa anak natin. Hindi na niya kailangan yung kahihiyan. So you're saying we just stay here? Contain it and do nothing? Mas malaga pa sa'yo ang kahihiyan! Pinoprotektahan ko lang yung interes ng anak natin, Ramir. No, Mom. No. Tama si Dad. I want Ino to suffer. I want him to rot in hell. Susumbong tayo sa pulis. Ipapakulong ko yung walang iyang Ino na yun. It's just too bad na nasa Europe ngayon yung mom ko to receive an award for her show. Actually, yung birthday outreach ko, it would have been much better kung nandito lang sila ni Dad. It's nice to see you. Sobrang nag-enjoy ako sa ka. Nangako po kasi ako kay Lorena na sasamahan ko si Ino. Miss Chichi! Sorry po, bata. Nakakatawa. Miss Chichi here. She will be briefing you on the program. Kaya, if you excuse me for a moment, may kakausapin lang po ako. Turning ulit. Oh, Ino, okay ka lang ba? Para saan yun? Turning ulit. Gusto ko lang po ulit mag-thank you sa inyo para sa kagabi na sinapron nyo kami ni Attorney Kurt. Actually, kung di dahil sa inyo, hindi ako makakapag-birthday sa beach. Nag-promise kasi ako sa mami mo. Tinutupad ko lang. At thank you din.
kahit weekend, pinili niyo pa rin mag-volunteer sa birthday outreach ko. At hindi mo na ako kailangan bantayan. Ano ba? Good boy ako. Good boy. Eh, mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Ito, mula lang to. Galos lang to. Everyone, may I have your attention, please? Let's start our program. Ladies and gentlemen, we welcome our special guest today, Mr. Ino De Leon. Thank you kasi pinili mong i-celebrate ang birthday mo with the special kids of Big Hugs Foundation. Gusto rin namin i-acknowledge ang presence ng iba pang regular volunteers na every weekend ay dumadalaw dito. Excited na ang mga kids na makita kayo. Ako din. Alright, let's start. Hi. Here, you can have this. Photo, please. Picture. Thank you. Amy, baka pwede po akong paying copy, para masend ko po kay Kaloren. Ay, sorry. Bonnie? Yep. How's her daughter? Well, based sa physical examination, no, wala kami nakitang laceration sa private part ng pasyente. Wala rin bleeding. How can that be? Ang sabi sa amin ng anak namin na rape siya. Are you suggesting na gawa-gawa lang yun ng anak namin? No, hindi naman po sa ganun, ma'am. What I'm trying to say is, negative findings of laceration do not necessarily mean na walang rape na naganap. Okay? In some cases, the hymen may not be torn away despite repeated coitus. So what we did, kumuha kami ng sample from the patient and para madala din sa laboratory. Regarding her condition, is there anything we can do to make sure that she's all right? Binigyan ko na siya ng emergency contraception. Once the lab results are out, malalaman natin kung nakakuha siya ng STD. In the meantime, re-resetahan ko siya ng pagpatulog. In case meron siyang problema sa sleeping. But you know what she needs most right now? The comfort and support from her parents. Iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Okay? If you'll excuse me. Ramir, Patricia. Paparating na yung mga duty officers ng Violence Against Women and Children. Pupunta sila para kunan ng salaysay si Trixie. Dapat mabulok sa kulungan yung hayop na yun. Anong ginagawa mo dito? In-invite ka rin ba ni Ina na mag-volunteer? Hindi naman kayo close personally, di ba? Actually, hindi ko alam na may party pa lang yun. Nung kasing nabubuhay pa yung sister ko, nandito ako every weekend para mag-volunteer sa foundation. Dito rin kasi siya ma-attend ng art school para sa mga may special needs. Yung ba yung anak ng boss mo? Mabait sa bata, ah. Alam mo, akala ko dati napipilitan lang si Ina mag-conduct ng outreach dahil yun yung gusto ng parents niya. Pero na-realize ko ngayon, mukhang sincere naman yung efforts niya. Hindi lang pang photo op.
Minsan talaga mali yung pagkakakilala natin sa mga tao. Say cheese! You go ahead and rest now. Mamaya padadalahan na lang kita ng dinner. If you need anything, just let us know, okay? Nakausap ko na pala si Ivan. Ipe-prepare na raw niya yung mga documents niya isasabit natin dun sa piskal. Mag-leave ka na muna sa work mo para masamahan mo kami ni Trixie dun sa prosecutor's office. Kailangan kasi ma-certify under oath para sa affidavit niya. Excuse me. Merong susurpresahin tayo kagaya ni Ino. Meron ding i-disappoint tayo kapag lumabas na yung totoong kulay nila. Siya pa rin may pinag-uusapan natin. Alam mo, sorry kung na-disappoint kita dahil mas kinampihan ko si Ira. Kaya lang, ano naman ang aasahan mo? Iwan ko si Ira girlfriend ko. Ako din naman na-disappoint eh. Dahil hindi ko akalain na kaya mo magbintang sa isang inosenteng tao. Naniniwala ka ba talaga na magagawa ko yun? Higit 4 na taon tayong magkaibigan, Bonnie. Dapat alam mo na hindi ko kayang magsinungaling para manira ng kapwa. Pero anong ginawa mo? Hinusgaan mo lang din ako. Kaya hindi ko na ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Kung sa tingin mo masama ako, saan binaliwala mo lang din naman yung pinagsamahan natin. Kakalimutan ko na lang din na naging magkaibigan tayo. Oh, mga volunteers! Kayo na muna. Balik muna ako mga bata, okay? Kuya. Ate Nilet, what's wrong? Ba't parang malungkot ka? Hindi, wala Ino. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Sure ka? Nilet, kung may problema naman, pwede mo naman sabihin sa akin. Okay? Oo, okay lang ako, Ino. Balik ka na dun. Antayin mo na lang ako. Okay? Konting pictures lang, tas hatid na kita pa uwi. Salamat, Ino. Ino De Leon? Ikaw ba si Ino De Leon? Opo, ako po. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? Teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Nariw si Trixie. Nasaan ka sa pagitan ng 1:00 hanggang 5:00 kanina madaling araw? Nasa resort po ako. May birthday celebration kasi ako ngayon. Kasama ko mga tropa ko nagiinuman. Kung gusto niyo po, pwede niyo po silang tawagan. At sila din po makakapagsabi na magkakasama kami hanggang umaga. Ayon kay Miss Engano, dinala mo raw siya sa isang kwarto.
Totoo ba yan? Yan, yung sugat mo sa braso, paano mo nakuha yan? Ano nangyari dyan? Huwag mong sagutin, Ino. May karapatan kang manahimik. Total invitation for questioning lang naman tong ginagawa nila eh. Hindi ka pa suspect. Person of interest ka lang. Maaari mong piliing makipag-usap lang sa abogado mo. Ate Lilet, ayoko na dito. Please, gusto ko na po umuwi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila pwedeng i-detain ng matagal dito dahil wala pang na-file na complaint against you sa court. My client would like to exercise his right to remain silent. Magsasalita lamang siya kapag may formal charges na against him. At habang wala pang kaso laban sa kanya, you don't have the authority to keep him here. Therefore, I request na i-release niyo na ang kliyente ko. Sige. Papayagan ka namin umuwi sa ngayon. Salamat sa kooperasyon, Mr. De Leon. Sa mga susunod na araw, kung iimbitahan ka naming muli, please make yourself available. Kaya huwag ka na muna magplanong magbakasyon o magbiyahe ng out of town or out of the country. Ate Lilet, ano na mangyayari ngayon? Posible bang ma-aresto ako at ma-detain ako? Please, Ate Lilet, ayokong makulong. Ayokong bumalik sa presinto. Please, Ate Lilet, tulungan mo ako. Huwag mo na munang intindihin yan. Hindi ka naman nila pwede basta-basta arestuhin eh. Nang walang warrant laban sa'yo. Kapag nag-file ng complaint ang mga ingano, magkakonduct pa ng preliminary investigation ng fiscal. Tsaka pa malalaman kung sasampahan ka ng kaso. Priority ko ngayon makontak yung mga magulang mo. Kailangan malaman ni CRD at ni Caloren na No! Please don't tell Mommy and Daddy. Huwag mo sabihin sa kanila. Ayokong malaman nila na sangkot ako sa gulong ito. Ano? Hindi pwedeng hindi sila ma-inform. Magulang mo sila. At saka wala namang rason para magalit sila kung wala ka namang kasalanan eh. Why are you looking at me like that? Hindi sana mangyayari to kung di mo hinayaang nag-iisa si Trixie these last 4 months. Hindi siya malululong sa party, sa barkada, kung nandito ka. At hindi niya makikilala yung inong yun. Ako ngayon yung sinisisi mo? Kung hindi mo kami iniwan ng anak mo, hindi sana kita susundan doon sa Australia. Hindi naman kita pinilit sumunod doon, di ba? So now, I'm the bad parent? Oh. Alam mo ba kung paano nagsimula ang gulo sa pamilyang ito? Kung hindi mo sana dinala dito yung anak mo sa labas, hindi tayo sana nagkakaganito. Sana pareho nating natututukan yung anak nating si Trixie. Huwag mo nang idamay si Lilet dito. Wala naman si Tito eh. Ino, hindi magaan ang parusa sa kasong rape. Kaya kung gusto mo talagang tulungan kita, kailangan mo sabihin sa akin ang buong katotohanan. Sabihin mo sa akin lahat ng natatandaan mo. May nangyari ba sa inyo ni Trixie? Pinwersa mo ba siya? See? Hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin talaga siya. Alam mo, kung yung pagmamahal mo sana, parehas ng pagmamahal mo doon sa Lilet na yon, doon sa anak natin, hindi sana siya maghahanap ng acceptance somewhere else. She won't be mixed up with the wrong sorts of friends. Hindi sana siya magkakaganito. Hindi ko nirape si Trixie. Never even touched her last night. Sigurado ka ba? Hindi mo lang matandaan dahil lasing ka na rin kagabi? Hindi. Kaunti lang nainom ko last night, kaya malinaw sa akin lahat ng pangyayari sa party.
Please believe me, ate. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Ilang beses ko na siyang tinanggihan. In fact, I even told her to leave the party. Nandun ka. Na-witness mo yun, I'm sure. At na-witness na rin yun ang mga bisita ko. Kung talagang walang nangyari sa inyo ni Trixie, nasaan ka nung mga oras na yon? Nasaan ka nung madaling araw na? Around 1 a.m., gusto kong makicharge kasi nalobat ang phone ko. Kaya bumalik ako sa cottage. But on my way back, I saw Trixie. She was sitting there on the sand. Trixie! What are you doing here? Di ba sinabihin na kitang umalis? Bakit? Ha? Natakot ka ba na magwawala ako dito at sisirain ko yung party mo? Well, I might just do that. Because you know what? You deserve it, Ino. You broke my heart at pinahiya mo ako sa madaming tao. Ginagawa mo ako miserable and sisiguraduhin ko na magiging miserable ka din. I will not allow you to make a scene, Trixie. Halika na, papatid na kita kay No! Leave me alone! Itiwan mo nga ako! Ino, ano ba? Look what you've done to me! Kulang pa yan, Ino! Hindi pa yan enough na ganda sa lahat na ginawa mo sa akin. You rejected me! Pinahiya mo ako sa madaming tao! Why can't you just accept na ayoko na sa'yo? Hindi ko pagsisiksikan yung sarili ko sa'yo, Ino! Marami akong lalaki dito na pwede ko lapitan! Bahala ka na! Hey, Trixie! We're having an after party sa bar malapit dito. I missed out on the rest of the party. Kasi nga kailangan ko ayusin at gamitin ng sarili ko. But as for Trixie, sumama siya sa mga ibang guys. Yun ang huling pagkikita ko sa kanya. Natatandaan mo ba kung sino yung mga lalaking yun? Hindi ko na makita kung sino mga lalaki yun. Actually, malayo nga sila eh. But I'm sure hindi ko mga bisita yun. They were pretty much older than me. Yun pa. Wala rin ako masyadong iniintindi. Kasi nga sa oras na yon, gusto ko lang gumutin ng sarili ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ikaw yung nirereklamo ni Trixie? Bakit niya sinasabing ni-rape mo daw siya? Maybe she's mad at me. Dahil ayaw ko na nga sa kanya. Baka gusto niya akong gantihan. Parusahan ako. She's accusing me of rape. Pero ate, nagsisinungaling siya. Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Hindi ko ni-rape si Trixie. Wala akong kasalanan. Please tell our son na ika-cancel na namin lahat ng remaining engagements namin dito sa Germany. Nahihirapan pa kami magpa-rebook ng flight pabalik ng Manila. Basta uuwi kami dyan as soon as possible. Opo ka, Lorena. Attorney Matias, would you know kung kailan sila magpa-file ng formal complaint sa Fiscal's Office? Hindi po, CRD eh. Pero kung sakaling matuloy po itong kaso, hindi po yata dapat ako yung kunin yung Go back to the precinct tomorrow, Attorney Matias. Humingi ka ng copy ng initial statement na sinubmit ng complainant sa kanila. Kung meron na rin, i-request mo rin ng iba pang pertinent records na makakatulong sa pag-draft natin ng counter affidavit. Habang wala pa ako, kayo muna ni Attorney Patrick ang mag-assist kay Ino. Sir, pasensya na po. Pero hindi po yata ako yung karapat-dapat na kunin yung abogado ni Ino. Yung accusing party po kasi... Please, Lilet. Huwag ka nang tumanggi. To be honest, my husband was considering other lawyers. Pero I insisted na ikaw ang i-assign. For now lang naman. Pag nasampahan ng kaso ang anak ko, si Attorney Patrick naman ang mag-aasikaso ng petition for bail habang wala pa si Cons. Kailangan ka pa rin namin para mag-assist. Kasi ikaw lang naman yung kilala ko na
maaasahan at papagkatiwalaan namin, lalo na ngayong hirap na hirap pa kami makabalik dyan. Pero ma'am, sa dami ng naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo, ngayon lang naman ako humiling sa'yo, Lilet. Tatanggihan mo ako talaga. sige po, Katarina, CRD. Ako na po munang bahala. Anak, mukha nga mahirap yung sitwasyon na napasok mo. Sino mag-aakala na magiging abogado ka laban sa kapatid mo? Temporary lang naman po, Tinang. Hanggat hindi pa po nakakabalik si CRD. Sigurado po, pag nakauwi na yun, siya mismo yung hahawak ng kaso ni Ino. Matindi ang binibintang ni Trixie sa anak ng boss mo. Pag nagkataon, maaari siyang mabulok sa bilangguan. Pinaninindigan po talaga ni Ino na wala siyang kasalanan eh. Ang katwiran niya, bakit naman niya gagahasain yung taong ilang beses niya nang pinagtabuyan? Naniniwala ka ba sa paliwanag niya? Ewan ko po, Tinang. Hindi ko na po alam kung sinong paniniwalaan eh. Hindi na rin po ako sigurado kung may kakayanan ba si Inong gawin yun. Alam mo, Lilet, kung pagbabasihan ko yung mga kwento mo sa akin tungkol kay Ino, masasabi ko na magandang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Di ba sabi mo nga, tumutulong siya sa mga outreach. Magalang at hindi bastos. Magandang pakikitungo niya sa kapwa niya. Anak, alam ko na iipit ka dahil kadugo mo ang kalaban mo sa kaso niyo. Pero, kung iisipin mo, anak, ano? Mas tinuturing ka pang pamilya ni Ino kesa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Ino. Ma'am, ako po si Attorney Lilet Matias, temporary legal counsel ni Mr. Ino De Leon. Ito po yung SPA ko. Hihingi po sana ako ng copy ng statement ni Miss Trixie Engano regarding her rape case. Sandali lang po ako. Kunin ko lang po yung file, attorney. Sige po. Thank you. Excuse me, we're looking for PO1 De La Rosa. Ako po yun, sir. Ano po bang kailangan nila? I'm Attorney Evan Castro. Ako yung kausap mo sa phone. Gusto namin humingi ng kopya ng report nyo pagkatapos nyong inspeksyonin yung cottage dun sa beach venue na kung saan naganap yung rape sa kliyente ko. Gusto namin isama yung complaint dun sa isasubmit namin sa prosecutor. Sige po, sir. Dito po ang daan. Tara po. Attorney, nagpapa-photocopy lang po ng rape complaint against dun sa client yung si Mr. Ino De Leon. Salamat po. My God! Paano nakakayanan ng konsensya mo tulungan ng kriminal na yon? Dahan-dahan naman ho kayo sa mga paratang niyo. Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa ho siya makukonsider na kriminal. Talaga ba, Lilet? Pipiliin mo ipagtanggol ang rapist na yon? Meeting is adjourned. I will email Matty all of the developments ng land dispute case ng mga Bontoc farmers. Kahit naman busy sila ni Tito Spanky sa Law Symposium in Boston, I'm sure na magkakaroon tayo ng inputs kay Matty regarding the case. Okay. Ba't sobrang seryoso mo naman? Nasa news na yung kaso ng Ino De Leon. Nasa para sa korte yung allegations ng rape against him. Pare,
bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? Teka, anong itatanong niyo sa kanya? Well, I wouldn't be surprised if that kid turns out to be a rapist. Kasi, yun naman talaga yung hilig ni Lilith eh. Mahilig siyang mag-defend ng mga guilty criminals. Like her nanay-nanayan. Magkano binayad sa'yo ng mga De Leon para kalabanin mo sarili mong kapatid? Akala ko ba mabait ka? Akala ko concerned ka? Pero bakit mas pinili mo pang kampihan yung kriminal na yon? Talaga kayo pagtatanggol si Ino? Malaki ang kasalanan niya sa kapatid mo. Ngayon kapatid na ako ni Trixie. Pamilya na tayo. Akala ko ba katulong niyo lang ako? Alam ko malaki ang pagkukulang namin sa'yo. Pero kadugo mo si Trixie. Dapat siyang panigan mo. Huwag mong talikuran ang sarili mong kapatid. Pasensya na ho. Pero hindi ko ho kayang paniwalaan yung mga bintang ni Trixie. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na nag-imbento siya ng kwento eh. Ilang beses na rin akong naging biktima ng pagsisinungaling niya. How dare you accuse my daughter of being a liar? Hindi gagawa si Trixie ng isang bagay na magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Siya ang biktima dito! Hayaan na lang ho natin yung investigasyong magsabi kung sinong nagsasabi ng totoo. Pero bilang isang abogado, obligasyon ko ho na ipagtanggol ang panig na pinaniniwalaan ko. Kahit ang kapalit pa nun, kalabanin ko yung sarili kong kadugo. Pasensyahan na lang ho tayo. At ikaw naman, hindi ko alam kung paano mo naatim na makipagkaibigan sa isang taong walang concept of dignity, honor, and honesty. Higit 4 na taon tayong magkaibigan, Bonnie. Dapat alam mo na hindi ko kayang magsinungaling para manira ng kapwa. Nung nakilala ko si Let sa law school, bumilib ako sa kanya because she embodied the qualities of an honest and respectable lawyer. Honest and respectable? Do I need to remind you kung ano yung ginawa niya sa akin? She falsely accused me of committing a crime. Hindi ko maintindihan ba't na nagawa yun eh. Unless... Ano sinasabi mo? I can't hear you. Lang, sabi ko mag-focus tayo sa kasong hinahawakan natin. So what happens now, Ivan? Since nakapag-submit na si Trixie ng sworn affidavit sa piskal, papadalhan ng sabina si Ino De Leon para ipaalam ang asunto sa kanya. He will be given the chance to respond, saka pa lang i-deliberate ng piskal kung may probable cause ba para isampa ang kaso sa korte. Thank you, Ivan, for all your help. Salamat. Go ahead. Alright. Mom, pwede ba akong pumunta kay Hailey? I don't wanna be stuck at home. Baka mabaliw lang ako. Go ahead. Pero huwag ka magpapagabi at if you need anything, just call us. Bakit mo pinapayagan mo ba si Trixie? She's been through a lot. Mas makakabuti sa kanya kung nasa bahay na lang siya. Hayaan mo na lang kasi magpag-unwind. Para naman makalimutan niya kung ano yung mga nangyari sa kanya. Isa pa sobra ng stress yung anak natin. Tapos dinagdagan pa ng lilet na yun. Yun ba yung tinatawag mo na mabuting anak? Imbes na tulungan niya si Trixie, kinakalaban pa niya tayo. I'm disappointed na pinili ni Lilet na kampehan yung walang iyang Inong yan. Pero naniniwala ako na kapag malaman ni Lilet ang facts ng kaso,
mas mananaig pa ang pagiging patas niya at atras yan bilang abogado ni Ino. Asa ka pa? Hindi na mangyayari yun. Can't you see, Ramir? Ginagantihan tayo ng Lilet na yon kasi hindi natin siya tinanggap sa pamilya natin. Pwes, hindi natin siya kailangan. At dahil kinampihan niya yung Inong yon, kalaban na rin yung tingin ko sa kanya. Alam mo po, Tina, hindi ko naman intensyon na magbitaw ng masasakit na salita laban sa mga ingano eh. Kaya lang, hindi ko na po nakontrol yung nararamdaman ko. Kung ako rin na nasa posisyon mo at sinumbatan nila ako gaya ng ginawa sa'yo, naku, bubugahan ko sila ng apoy. Tsaka ang kapal naman nila para magalit sa'yo. Eh, ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Teka, sino bang unang tumalikod at iwan sa'yo? Di ba sila? Tapos magdidemand sila, nakampihan mo sila? Ano sila? Sinuswerte? Pero Tinang, tama po ba yung ginawa ko? Kasi kahit hindi nila ako kinikilala, kadugo ko pa rin po si Trixie. Napakasama ko po ba na hindi man lang ako nagpakita ng konting malasakit mo sa kapatid ko? Lilet, mali kung ipagtatanggol mo si Ino na may kasalanan siya. Mali kung talagang pinagsamantalahan niya si Trixie. Anak, ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo. Sino ba sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo? Si Trixie o si Ino? Salamat sa pagsama sa akin, ha. Buti talaga, naraffle na yung kasong hawak ko. Okay ka lang ba? Medyo marami lang iniisip tungkol kay Ino. Pero nakikinig ako dun sa sinasabi mo. Kailan daw yung arraignment? Wala pang sked, eh. Hintayin ko na lang yung notice sa court kapag naset na yung date. Nga pala, yung kay Ino, anong update doon? Well, look who we have here. Andito pala ang pinakasikat at pinaka-in-demand na abogado ng mga masasamang loob. I'm sure na may space ka na sa hell kasi wala ka namang ibang ginawa kundi mag-defend ng mga guilty criminals, di ba? Ira, please. Kung tagapagtanggol ako ng masasamang loob, bakit hindi ako yung kinuha mo noon? Eh, di ba kriminal ka naman talaga? Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Lilet, ha? Baka makalimutan ko na hindi pala ako pumapatol sa mga person with disability. For your information, Attorney Ira, kahit may dwarfism ako, I consider myself as able-bodied person. Kaya kong makipagsabayan sa kahit na sino. At mas lalong kaya kong lumaban sa mga taong nanghahamon sa akin. Talaga? Alam mo, kanina pa nangangati yung palad ko eh. Parang naghahanap ng masasampal. Subukan mo saktan sila. Kung hindi, ako ang makakalaban. Teka. Hindi ko sintono mo, ah. Sabihan mo kasi yung girlfriend mo. Siya masyadong war freak. Nananahimik si Lilet, eh. Tapos bigla niya i-insultuhin. Huwag mo akong diktan sa gagawin ko. Problema ka? O sige, gusto mong mangyari. Hindi na siyang patulan. Hindi naman siya worth it eh. Well, good luck sa bagong career path mo, Lilet. Malayo nga mararating mo, kaka-defend mo ng mga criminals. Pero ngayon pa lang, nasusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Dami mong sinasabi. Subukan mo kayong tumingin sa salamin para malaman mo kung sino talaga yung masamang tao. Kung bored ka sa buhay mo, huwag akong pagdiskitahan mo. Mag-aral ka na lang kung paano matinong mag-drive para wala ka nang ma-hit and run sa susunod. Sabi mo? Hoy! Ira, that's enough! I
I won't let that little person belittle me! Bakit ka kasi nabip ko sa mga pasaring niya? Totoo ba? Kung malis ang konsensya mo, hayaan mo siya. Grabe. Mukha lang palang tahimik at mabait tong anak ni CRD at Ma'am Lorena. Pero ang scary pala niya. I mean, I'm attracted to guys na bad boy yung image eh. Pero ayoko naman ng rapist yung dating. Sigurado ako, galit na galit ang parents niya. Kasi siya lang ang sisira ng reputasyon ng family niya. Well, sinayang lang talaga niya yung future niya. He's like what? 20, 21 years old? Pag nagkaganon, I'm sure, sa kulungan na siya tatanda. Excuse me, wala ba kayong mga trabaho? Bakit puro chismis yung inaatupag nyo? Wow! Grabe naman talaga, oh. Nawala lang si CRD at si Ma'am Lorena, nag-feeling boss ka na. Sorry pero mali kasi ang ginagawa niyo eh. Hindi niyo dapat hinuhusgan si Ino. Tsaka naturingan kayong mga abogado. Pero parang nakalimutan niyo na a person is innocent until proven guilty. Bakit? Sure na sure ka na ba na innocent si Ino? Lilet, nakita mo ba yung itsura ng girl na nag-a-accuse kay Ino? Bilang babae, hindi ka ba naaawa dun sa biktima, ha? I mean, sino bang babae in her right mind ang ipagsisigawan sa buong mundo na nadungisan yung pagkababae niya? Sige nga. Oo, iniiwasan talaga ako ni Lilet. Lahat ng mga text ko, hindi siya nagre-reply. Yung mga tawag ko, hindi niya sinasagot. What do you expect? Di ba ayaw na nga niya magkaroon ng ugnayan sa'yo? Nung sinabi sa akin ni Lilet na hindi niya na ako ituturing ama niya, nangako ako sa sarili ko na hindi ko na siya guguluhin. But because of this case, I have to reach out to her. Gusto ko ng assurance na hindi siya ang makakaharap ko sa korte. Natitreden ka ba kay Lilet? Hindi ka ba confident na malakas ang kaso natin laban sa kliyente niya? It's not that, Evan. Mas lalong gugulo lang pamilya namin. Lalo pag nag-start yung hearing. Imagine for a minute, nalaman ng mga tao na magkapatid si Trixie at si Lilet. Baka hindi nila paniwalaan si Trixie. Dahil iisipin ng tao kung sarili niya kapatid, hindi naniniwala sa kanya. So what do you plan to accomplish by reaching out to Lilet? Do you think you can convince her to switch sides? Sa tingin mo ba, kaya niyang isantabi muna yung mga issues niyo in the past at pumayag siyang maging abogado ni Trixie? Ino, nasabihan ka na ba ni Attorney Patrick? Na ano? Na nagsampa na ng case si Trixie sa prosecutor's office? That girl! Pinapaabot niya talaga rito yung revenge na sa akin. Ate Lilet, ano nang gagawin natin? Hihingi tayo ng copy ng formal complaint niya. Doon natin makikita yung statement niya, sworn statement ng mga witness, medico-legal, at yung mga sumusuporta sa claim niya. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin natin?
file ng counter affidavit ang side mo para mag-explain at ipaliwanag sa piskal na walang probable cause para kasuhan ka. Nasabi mo naman na sa amin lahat ng totoo, di ba? Kung ganun, wala na kayong poproblemahin ni Attorney Patrick at ni CRD. Aaralin nila yan. Pagbalik na Mami and Daddy, hindi mo na ako tutulungan sa kaso. Temporary lang naman kasi yung pag-assist ko kay Attorney Patrick eh. Magiging komplikado kung kasali pa ako sa legal team mo. Mommy! Dad! I'm so sorry na wala kami when all these things transpired. Poor son, how are you holding up? Worried na worried ako sa'yo. Ayos lang naman po ako, Ma'am. Buti na lang tinutulungan ako ni Attorney Lilet habang wala kayo. Dad, I'm so sorry I got caught up in this crazy mess. This is what you do after we believe in you. Pinag-aral ka namin, Ino. We provided for everything for you. Lahat ng luho mo, binigay naman, di ba? Tapos ito ang isusukli mo sa amin? Constantino. Dad, let me explain naman. Well, you better explain everything to me. Because I want to hear everything. Umami ka sa akin. Totoo ba ginawa mo yun? May kasalanan ka ba? What the hell are you doing? Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Huwag ka makialam dito! He's being falsely accused of rape, tapos sinasaktan mo pa! Gusto kong malaman ang totoo. Totoo ba binibintang nila sa'yo, Ino? Ha? Nirape mo ba babae yun? Magsalita ka! Ano? Anong totoo? O baka naman kailangan na... O baka naman kailangan... Bugbugin pa kita! Tama na po! Hindi naman po makakatulong kung pagbubuhatan niyo ng kamay yung anak niyo eh. Ngayon niyo po mas kailangan ng suporta at pangunawa niyo. Attorney Lilet, do not teach me how to discipline my own son! CRD, pasensya na po. Alam ko po, wala po ako sa posisyon para magsalita pero awang-awa na po kasi ako sa anak niyo eh. Takot na po siya. Hindi niya na po alam kung anong gagawin niya. Wala na po siyang ibang makakapitan kundi kayo na lang. Kaya sana po, huwag niyo namang hayaang mawala yung natitira niyang pag-asa. Ngayon niyo po mas kailangan ng kakampi. Ngayon niyo po kailangan yung pamilya niya. Ino, pagpasensyahan mo na lang yung daddy mo. Baka nabigla lang yun. Alam mo, buti ka pa ata, Lilet. Naiintindihan mo ako. Kahit di mo ako ganun kakilala, naniniwala ka na wala akong kasalanan. Pero sarili kong dad, sinadjudge ako agad. Para bang nabura lahat ng efforts ko para ma-meet ang expectations niya. Follow in their footsteps. Tapos, siisipan niya agad na I'm capable of doing something as horrible like rape. Baka mainit lang yung ulo, kaya niya sabi yung mga yun. Hindi eh. Ever since naman. Kahit hindi niya sinasabi. Alam ko, wala na talagang tiwala sa akin si Dad. Ano ka ba? You should be helping our son, hindi yung sinasaktan mo siya. Anong gusto mo? Matuwa ako? Sinira niya lahat ng effort natin to give him a bright future. All our hopes and dreams for him, sira na! Kung makapagsalita ka, parang napatunayan ng guilty ang anak natin. The trial hasn't even begun. At kung kilala mo ang anak natin, alam mo
na hindi siya capable sa binibintang sa kanya. I thought kilala ko anak natin. Tapos naglalabasan lahat ito. I've heard all these rumors tungkol sa mga kalokohan niya, but I never believed. Dahil ba't tino naman ang pinakikita niya sa atin eh? Tapos, ito! Oo, pumapalpak si Ino. Pero kahit hindi perfect ang anak natin, hindi siya masamang tao. Hindi siya kriminal. At lalong-lalong hindi siya rapist. I really hope you're right, Lorena. Because pag nalaman ko na totoo ang kasalanan niya, hindi ko to kukonsintihin. Cons, kailangan tayo ng anak natin ngayon. Wala akong pakialam whether you think he's guilty or not. Pero bilang magulang niya, may responsibility tayo to support him. Eh, nakikiusap ako sa iyo, Cons. Huwag mong pabayaan si Ino. Bakit ganun? Ako yung biktima ng false accusation. Pero yung taong ine-expect ko para masandalan ko, para ipagtanggol ako, siya pa yung ayaw maniwala sa akin. Alam ko yung nararamdaman mo, Ino. Kasi naranasan ko din yun sa tatay ko noon eh. Nung minsang na-aksidente yung kapatid ko, ako yung sinisi ng tatay ko. Ako yung lumabas na masama kahit wala naman akong kasalanan. Tapos anong ginawa mo? Kahit nasasaktan ako, nagpakatatag pa rin ako. Ang importante, alam ko yung katotohanan na wala akong kasalanan. Ganun din yung gawin mo, Ino. Hanggat alam mong inosente ka, huwag kang mapapa-apekto sa iisipin at sasabihin ng daddy mo. Take it as a challenge. Thank you, Ate Lilet. Kahit matindi yung pinagdadaanan ko, maswerte ako na nandyan ka para sa akin. To be honest, ikaw na lang natitirang pag-asa ko. Ikaw na lang nagpapalakas sa loob ko. Kaya sana, huwag kang mawawala. Nagpaalam na ako sa management ng TV network. Magli-leave muna ako sa abot kamayang katarungan. Kailangan ko mag-focus sa pinagdadaanan ng pamilya namin eh. Pero huwag kayong mag-alala ha. Meron naman daw ipapalit na host, kaya magko-continue ang show at hindi kayo mawawalan ng trabaho. We understand po, Ma'am Lorena. Kung may maitutulong po kami sa inyo, please don't hesitate to tell us. Thank you, Chichi. I really appreciate that. Namimiss ka namin naman. Temporary lang naman. Here tonight, I really needed this. Kung ako sa inyo, lalayuan ko yung babaeng yan. You think she's a good role model. Pero isa siyang walang kwentang ina. Nagpalaki ng isang rapist. How dare you call my son a rapist? Wala siyang kasalanan. Yang anak mo ang dapat parusahan dahil siyang gumagawa ng kwento at naninira ng pangalan at reputasyon ng isang inosenteng tao. My daughter is no liar. Alam mo, nagbubulag-bulagan lang kayong mag-asawa. So let me do you a favor. Maghilamos ka ng mahusog ka sa katotohanan! Matamis! Para mabawasan yung pagka-bitter mo! Dare you! Next time na sugurin mo ako o insultuhin mo ulit ang anak ko,
Mas matindi pa dyan ang gagawin ko sa'yo! Ha? Tingnan ko lang kung maging matapang ka pa. At kung makapagyabang ka pa kapag tuluyan ng nabulok sa kulungan ang anak mong hindi nangyayari yan! Sisiguraduhin namin na mananaig ang katotohanan. And we will get the best lawyer to prove the innocence of my son! Good luck! Alika na, nawala na ako ng gana! Katarina, ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po kayo? Actually, Lilet, meron akong importanteng gusto i-discuss with you. Tungkol po saan? As you know, my husband will be the defense lawyer of Ino pag nag-umpisa na yung trial. Pero naghahanap pa siya ng isa pang lawyer na magsisilbing co-counsel sa defense team. Gusto kitang i-recommend. Ma'am, bakit po ako? Pwede naman po yung mga senior associates na lang dito sa DNR Law. Sigurado po, mas malawak po yung experience nila kaysa sa akin. Hindi ako naniniwala na nakukuha ang galing ng isang tao sa haba ng panahon niya sa kanyang profesyon. There are people who are simply extraordinary. Kagaya mo. Lilet, naniniwala ako na ikaw ang pinakamagaling na abogado sa DNR Law. Sa'yo lang ako bilib. Sa'yo lang ako may tiwala. And aware din ako na nakabuild ka na ng connection with Ino. I know that you are sincerely concerned with him. So sana pumayag ka sa hiling ko. Lilet, please be the lawyer of my son. Nabanggit sa akin ni Lorena na nakausap ka na raw niya. To be honest, wala ka sa listahan ng mga lawyers na kinukonsider ko as my co-counsel. But my wife convinced me dahil na-establish na rin ang bond mo with Ino. Aware ka naman siguro that Ino and I don't see eye to eye lately. Etong kailangan kong counsel is someone who can connect with him. Lilet, what do you say? Malaki po yung malasakit ko kay Ino. Gusto ko po siya mapawalang sala dahil naniniwala po ako na nagsasabi siya ng totoo. Pero bago po kayo magdesisyon na kunin ako bilang abogado ng anak niyo, may kailangan po kayong malaman. Go ahead, Lilet. We're listening. Noon ko pa po dapat sasabihin sa inyo eh. Hindi lang po ako nakahanap ng pagkakataon. Totoo po na nagtrabaho ko sa mga Engano noon. Pero hindi lang po doon natatapos yung ugnayan ko sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Half-sister ko po si Trixie. Anak po ko sa labas ni si Ramon. May dugo po akong Engano. So, you're saying na illegitimate daughter ka ni Ramir Engano? May nangyari sa kanila ng tiyangses mo? Hindi po. Sa totoo po, hindi ko po kilala yung biological mother ko. Inampun lang po ako ni Tinang kasi hindi po ako tanggap ng pamilya ni si Ramir. Eh bakit ngayon mo lang sinishare ang information na yan? When Ino got arrested, ipinagkatiwala namin ang anak namin sa'yo. Yung pala, kapatid ka ng accuser niya.
Plano ko naman po talagang sabihin sa inyo, umpisa pa lang. Hindi lang po talaga ako nakahanap ng pagkakataon. Well, how convenient. Anong malay namin kung talaga inililihim mo ang true identity mo dahil may iba kang agenda? Hindi po, sir. Wala po akong masamang intensyon. Sa katunayan po, matagal na akong walang ugnayan sa mga ingano eh. Hindi na nga po sila yung pamilyang itinuturing ko. Hindi ko po talaga sinasadya na maglihim sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Kahit sila po yung kadugo ko, nasa panig niyo po ako. I don't want to listen to your excuses. Dahil hindi ka na namin mapapagkatiwalaan. The bottom line is, kalimutan mo ng offer ng asawa ko. Nakasama ka sa defense team ng anak ko. Now, please leave. Oh. Kahit panungkot ka. May problema ba? Wala to. Nausap kasi ako ni CRD. Hindi na daw ako kasali sa defense team ni Ino. Ha? Bakit kayo nalis? Isa ka sa pinakamagaling na abogado ng DNR law. Bukod dun, komportable sa'yo si Ino. Eh, malaking maitutulong nun kapag umaandar na yung trial. Labo naman ni CRD. Kung gusto niya talaga ma-absuelto si Ino, kukunin ka niya as co-counsel. O pero na lang kung may mas mabigat siyang dahilan. Nagtududahan kasi ni CRD yung loyalty ko. Half-sister ko kasi si Trixie Engano eh. Nag-akusa ng rape kay Ino. Cons, hindi pa naging pabigla-bigla ka sa desisyon mo? Pag-isipan mo muna bago paalisin si Lilette sa defense team. I don't have a choice. Hindi natin mapapagkatiwalaan si Lilette. Who knows? Baka at this very moment, nag-i-espiya lang siya para makatulog siya sa kampo ng kalaban natin. Kapatid niya. Hindi ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Look, Lorena. From the very start, I know that you've been very fond of Lilette. But this is not the time to be emotional. Our son's future and freedom is on the line. Exactly. Kaya nga nilapitan ko si Lilette. Alam ko na malaki matutulong niya sa kaso. Hindi pa rin tama na i-question ni CRD yung loyalty mo. Hindi mo na mahahayaan makompromise yung professionalism at duty mo bilang abogado, di ba? Kahit related ka sa accused party, alam ko na mas mananaig yung integrity mo at ipagtatanggol mo sa abot na makakaya mo sa Ino. I'm not pushing for Lilette because she's my favorite. Nire-recommend ko siya sa'yo dahil naniniwala ako sa galing niya. Marami pang ibang competent lawyers ang DNR law. I'd rather get one of them kesa kumuha ng abogado that's related sa kalabang ko. Our son's future is at stake. Baka magsisi tayo sa huli. Believe me, Lorena, this is our best option. Just curious, Attorney Lilette. Totoo ba yung nabalitaan ko na anak ka daw ni Mr. Ramir Engano? So, if that's the case, bakit pinipilit mo yung sarili mo maging part ng defense team ni Ino? Bakit hindi ka dun sa sister mong na-rape kumampi? Paano mo nalaman yung connection ko sa mga Engano? Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Labas dun yung personal na buhay ko. Hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Desisyon ko yun. Kaya pwede ba? Mind your own business.
Ganun ka na ba talaga kaambisyosa, ha? Isa-sacrifice mo yung buong pamilya mo para lang makasipsip sa mga amo mo. Attorney Melissa, tama na. Kurt, stop. And for what? Para lang ma-promote? My God, that's so pathetic. Halika na. Muna siya pansinin. Teka lang, Kurt, hindi ko kasi pwedeng palapasin, Kurt. Alam mo, Melissa, kaya hindi ka na-promote at hindi na-impress yung mga boss natin. Kasi, imbis na inaatupag mo yung pagiging abogado mo, inuuna mo yung pagiging marites mo. Hindi ka nga nababati sa korte. Mas bagay ka dun sa palengke, sa kanto, kasama ng mga chismosa. Ay, kung ibukpo ko kaya to sa ulo mo, ha? Para naman matigilan na yung kayabangan mo. Tigilan mo nga ako, Kurt. Ano? At para matauhan ka na you don't belong anywhere. Ayaw na nga sa'yo ng pamilya ng tatay mo. Ayaw pa sa'yo ni CRD at Ma'am Lorena. Kawawa ka naman. Ano mo? Eh kung stapler ko kaya yung bibig mo nang wala nang pang-iinsultong lumabas dyan, ha? Ang lakas naman din ng loob mo na amunin ako, no? Eh baka isang pitik ko lang sa'yo, tumilapon ka na. Next time, pick someone your own size, okay? Oo nga. Mas malaki ka nga sa akin. Pero mas malaki naman yung insecurity mo. Palibasa, hindi mo ako matalbugan kaya kinakarir mo yung pangbabash mo sa akin. Huwag ganun. Pagtrabahuan mo kasi, hindi yung puro intriga yung inaatupag mo. Ano ba? Sinabi ko na itigil nyo, di ba? Baka makita pa kayo ng boss natin, no? Nakakaya sa kanilang lahat. Ano kayo dalawa? Gusto nyo masuspindi o mawalan ng trabaho? Well, if I were you, Lilet, mag-update ka na ng resume mo. Sa tingin mo, papayag sina CRD na may magsistay dito sa firm nila na isang engano? Magligpit ka na ng desk mo kasi bilang na ang araw mo dito. Attorney Melissa, ikaw ang dapat kabahan na makamawalan ka ng trabaho. Baka nakakalimutan mo. Pumirma tayo ng non-disclosure agreement at nangako na hindi natin i-disclose lahat ng mga information na nasasagap natin dito sa opisina. Kung gusto mong tumagal dito, itiko mo yung bibig mo. Itiko mo yung bibig mo tungkol sa mga nadidiscovery mo tungkol sa koneksyon ni Attorney Lilet sa mga engano. Naintindihan mo? Ayos ka lang? Sa tingin mo totoo yung sinasabi ni Melissa? Tatanggalin ako ng CRD dahil kapatid ko yung nag-aakusa sa anak nila? Hindi. Hindi naman siguro. Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Ginagawa mo lang na maayos yung trabaho mo. Kaya wala silang rason para sisantihin ka nila. I'm going to record this for my own reference. Okay? Nung dumating kayo nung kaibigan mong si Hailey doon sa beach party venue, nagkausap kayo ni Ino. What did you talk about? Nagtalo kami. Ino was so mad at me. Kasi nag-gate crush kami ni Hailey sa party niya. I was so upset. Kasi nakipaghiwalay siya sa akin. And then, what happened? I started drinking. Kasi, I'm so hurt. Sa lahat ng sinasabi sa akin ni Ino. Uminom ako mag-isa sa beach. So, pagkatapos mong uminom, anong mga sumunod na nangyari? How did you end up in the room? Di ba sinabi ko na sa affidavit ko? Bakit ba inuulit na naman natin? Trixie,
Kailangan consistent ang story sa affidavit mo. Lalo na kapag tinanong ka on the spot. Kapag magkaroon ng clarificatory hearing sa piskal. Naghahanda lang tayo. Please answer the question. Trixie, sagutin mo na. How can we help you kung hindi mo kami tutulungan? Mom! Can you stop? Ayoko! And I'm sorry! I'm sorry, hindi ko pa kayang sabihin ulit sa inyo. Hindi ko kayang balikan yung gabing yun. Hindi ko kaya kasi it's so horrible, it's so painful. I'm sorry if nahihirapan ako ikwento sa inyo. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko kaya eh. At kung pipilitin niyo ako, I'm sorry, Mom, hindi ko kaya. Ayoko. It's like experiencing that nightmare all over again. I'm sorry. Trixie! Patricia, just give her space. It's our fault. We've been pushing her too hard. Kaya nga natin siya hinahanda, di ba? Para pagdating niya dun sa korte, matapang niyang maikukwento lahat ng kahayupan at lahat ng pambababoy na ginawa sa kanya. I'll be honest with you, Ramir. If word gets out na nasa side ng accused ang half-sister ni Trixie, hindi yun makakatulong sa atin. The public has the propensity to be curious and to make some assumptions. The last thing we want is for the people to think na mismong kapatid ni Trixie ay hindi naniniwala sa kanya. So why would they believe her too? Baka hindi pa nagsisimula ang trial nahusgahan na si Trixie sa Court of Public Opinion. So what are you suggesting? I-deny ko sa publiko na anak ko si Lilet? Kapag ginawa ko yun, baka tuluyan na ako yung sumpahan ng anak ko. At talagang maputol na kahit na anong pagkakataon para magkaayos pa kami. That's not what I'm trying to suggest. I would recommend that you get Lilet to be part of the prosecution team. Total, nakikilala na rin siya ng publiko. Malaki ang galit sa akin ni Lilet dahil sa dami ng atraso ko sa kanya. I don't think I can convince her to help Trixie. Mabait at mabuti ang kalooban ni Lilet. Sigurado ako na hindi rin niya matitiis ang kapatid niya. After all, pamilya niya rin kayo. I've tried reaching out, pero hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Keep on trying. Kung hindi mo makontak, puntahan mo siya. Talk to her. Convince her. Your family needs her right now. Pwede ba kita makausap? Attorney Kurt, mauna ka na. Ako na bala dito. Sigurado ka? Anong kailangan niyo sa akin? Lilet, pasensya ka na bigla ako napunta dito. I didn't mean to ambush you, but I had no choice. Hindi mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo. Sa tingin ko po kasi mas makakabuti para sa ating lahat na wala na lang tayong communication. Obvious naman ho yung rason eh. Anak ho ng mga amo ko yung dinedemanda niyo. Ayoko naman hong maipit sa gulo ng mga pamilya niyo. Actually, kaya ako nagpunta dito.
may request sana ako sa'yo. Lilet, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Talikuran mo na yung mga De Leon. Huwag mo tulungan si Ino, mas kailangan ka namin. Tulungan mo kami makamay ang hustisya para sa kapatid mo. Pwede bang ikaw ang maging abogado ni Trixie? Pasensya na ho kayo, Sir Ramir. Hindi ko mapagbibigyan yung request nyo eh. Maghanap na lang ho kayo ng ibang abogado. Ganun ba kalaki ang galit mo sa amin kaya ayaw mo kami tulungan? Pipiliin mo pang paniwalaan na rape kay Trixie? Para lang ho alam ninyo, hindi na ho ako kasali sa defense team ni Ino. Dahil nalaman na ho ni Calorena at ni Atty. Constantino na kapatid ko si Trixie. Pero kahit hindi na ho ako abogado ni Ino, malabo pa rin ho akong umuo sa inyo. Look, I know I'm asking for a lot, but naniniwala ako magaling kang abogado. At kaya mo kami matulungan makamit ang hustisya para sa kapatid mo. Sorry ho, Sir Ramir, pero hindi ko mapagbibigyan yung request niyo. Maghanap na lang ho kayo ng ibang abogado. Bakit? Dahil di ka tinanggap ni Patricia at ni Trixie? Dahil di kita kinilalang anak? Hindi ho. Wala akong personalan ko. Mayroon lang ho talaga ako sa sarili ko na tatanggapin ko lang isang kaso kung naniniwala akong nasa kasira yung ipagtatanggol ko. What are you saying? Hindi ka naniniwala na si Trixie ang biktima sa kasong ito? Kung wala na ho kayong ibang sasabihin, kailangan ko na umuwi. Ino, let's go inside. Attorney Patrick is waiting. He wants to ask you more questions para sa counter affidavit mo. Si Attorney Patrick lang nandyan? Nasaan si Attorney Lilet? Si Attorney Patrick na magiging co-counsel ng daddy mo. Lilet was taken out of the defense team because we found out na half-sister pala siya ni Trixie. Magkapatid sila sa ama. I don't get it. Kung related sila, bakit ako tinutulungan ni Attorney Lilet? Bakit gano'n na lang yung concern niya para sa akin? I think she believes that you're innocent. That's one thing that I admire about Lilet. Napaka-professional niya. Hindi niya hinahayaang manghimasok ang personal relationships niya sa sinumpaan niyang tungkulin bilang abogado. Well, Mom, if you believe in her so much, bakit niyo siya inalis sa defense team ko? Because your dad is worried about her loyalty. Dahil engano siya, he believes na baka magkaroon ng conflict of interest si Lilet. Mom, hindi ako naniniwala na questionable ang loyalty ni Attorney Lilet. In fact, she's the first person to believe in me. During the time na I was in my lowest point, siya lang ang nagpalakos ng loob ko, Mom. Kaya I can see genuine ang concern niya para sa akin. I don't want another attorney, Mom. Kay Ate Lilet lang ako may tiwala. Gusto ko siya ang maging abogado ko. Please, Mom. Cons, persistent talaga si Ino. Gusto rin niyang kasama si Lilet sa defense team.
It's not his call, Lorena. Bilang ama at abogado niya, ako nakakaalam kung anong pinakamagaling para sa kanya. As his mother, I believe that I also have a say on this matter. Agree ako kay Ino. Kaya dapat i-reconsider mo yung decision mo. I really think na malaki ang matutulong ni Lilet para manalo ang kaso. Pagtatalunan na naman ba natin to? Ilang beses ko magsasabihin sa'yo, we can't trust Attorney Lilet because isa siyang engano. Walang rason para pagdudahan natin si Lilet. Kahapon narinig ko na kausap niya yung tatay niya, si Ramir Engano. He was trying to convince her to switch sides. Pero hindi pumayag si Lilet na siya maging abogado ng kapatid niya. Kahit na, hindi pa rin sapat na dahilan yan para gawin kong co-counsel si Attorney Matias. How can I trust someone na naglihim ng true identity niya? Makinig ka muna sa akin, Cons. Hindi problema na engano si Lilet. With all due respect to Attorney Patrick, alam ko magaling rin siya. Pero mas makakatulong kung babae ang abogado ng anak natin. Cons, Lilet is getting famous for being the lawyer of the marginalized for the falsely accused. So tingnan mo, kung gagamitin ni Trixie sa korte ang pagkababae niya para magpaawa while painting our son to be the bad boy, Lilet will be the example na hindi lahat ng babae monster ang tingin sa anak natin. So, paninindigan mo yung pagiging inosente mo? I'm the victim here. Dahil sa ginagawa mo, mas pinapatunayan mo lang na tama nga ako. Hindi ka karapat-dapat na mahalin. Kung pipiliin mo panigan yung mga taong lumalapas tangan kay Trixie, kung ayaw mo na sa amin, mas lalong ayaw namin sa'yo. Sana hindi na lang ako ang tatay mo. Hindi ka anak ko. Dahil ikaw pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Naraffle na ang kaso. Na-schedule na ang arraignment. Sinong judge? Serafina Agustin? Kilala ko si Judge Agustin, hindi lang bilang isang staunch women's rights advocate. Notorious din siya sa pagpapakulong sa mga rapists. Appearances. Good day, Your Honor. Attorney Caterina Almodal, respectfully appearing as a private prosecutor under the direct supervision and control of the public prosecutor.